Okay, mabilis na update lang sa PTC bago ako matulog. Nakatapos na ng trabaho, so try natin mag-update. So, meron tayong higher high sa BTC sa ngayon. Actually, kahapon pala, no? Na may slight higher high tayo dito at potentially nagkaroon tayo ng maliit na bear swing failure, so pwede tayo maka-expect ng maliit na rejection dito or maliit na dump. So nag-aaral tayo ng dump sa ngayon. Ang problema lang dito sa bear swing failure na to, maliit lang tong klaseng bear swing failure kasi ang pinag-taken natin ng liquidity 2 days ago lang, no? O actually 3 days ago, 1, 2, 3, no? Madalas ang mga bear swing failure or mga bull swing failure, mga malalaking time frame yung kinukuhanan, pero di natin masasabi. Like dito sa part na to, no? Ilang days lang to. Meron tayo dito. Ganyan, double bottom na kinuha na ng liquidity ang capitulation na to dito sa area to. Then gumawa na ng bottom hanggang sa nag-pump siya, no? So baka pwede natin ma-expect rin yan dito sa mga area to, no? Kaso hindi pa natin masasabi kasi ang target natin dito around pa ng bandan dito sa area to, no? Hindi pa natin makita yung malakas na klaseng rejection dito sa mga area to. Meron din tayong small support dito sa ngayon. Yan, small support sa ngayon na weak up tuloy na some sort of swing high ng maliit na to, no, na movement na to. Actually malaki to or more like maliit na na pahinga nito, maliit na pullback nito. So basically meron tayong maliit na support sa ngayon dito. So pwede ko ma-expect higher targets pa to. Yung fifth wave natin, actually check natin kung mabibilang na ba natin to as some sort of 5 waves sa loob, no? So hindi natin sure, pero pwede natin masabi ganito ang ABC correction, ABC, then meron tayong 1 dito sa loob kung saan man to, na pwede natin masabi na leading diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, then second wave, then third wave, then potentially itong ginagawa to baka running flat correction of some sort na A, B, C na higher low, pwede natin ma-expect yung higher low, baka doon pa magpa-pump para sa last wave, no? Potentially last wave, no? So ganito ang itsura niya, na meron tayong banda dito siguro yung first wave na leading diagonal, second wave, third, tapos may paparating tayong fourth dito. Hindi natin sure kung ba ang gagawin, fourth at fifth most likely, no? So double check lang natin. So ito mukha tong mukha tong some sort of ascending channel na ganyan, no? Mukhang pasok naman to, no? Titingnan natin sa 4 hours saglit. Bababa lang natin to. So mukha siyang ascending channel. Madalas ang break nito to downside, pero meron din tayong tinatawag na running flat correction na magkakaroon tayo ng corrective move na bullish na A, tapos higher high sa 0 and higher low sa A, na ganyan ang itsura. So ito mukha pa tong mukha pa tong corrective move or some sort of nagre-range pa dito sa mga area to. Hindi natin masasabi, pero kapag nakita natin to na magkaroon tayo ng higher low dito, potentially dito sa mga area to, or sabihin natin baka dito lang, yan, baka dito lang sa area yan, kasi sunod-sunod na to, no, na candle closes to na 4 hours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? 7 or 6 basically dito sa area to, no? Pwede tayo mag-bounce dito sa anong value nito, 43,200, no? Pwede tayo mag-bounce dyan para sa isa pang bullish move potentially. Titignan natin sa volume natin kung masasabi ba natin meron tayong first, second, third, fourth, fifth dito. Kailangan makita natin yung third wave medyo malaki sa 4 hours. Tignan natin, malaki naman. So meron tayong potential na 1, 2, 3, 4, 5 dito. Titignan natin ang fibs natin dito mula sa ilalim hanggang saan kaya to dito, then dito. Nasa 1.618 area siya, no? So basically tama tong third wave na to.
So andun siya sa ano no, andun siya sa pasok siya sa impulse wave theory natin na meron tayong third wave dito at highest volume siya. So mapapansin natin no, pag third wave, highest volume sa structure na to no. Itong structure na to. Yan, makikita natin ang volume nito. Andi dito ang highest volume no. At makita natin yung mga volume dito at mga volume dito. Nasasapawan nito no. Hindi naman siya ganung kalaking sapaw no, pero makikita natin yung clusters of volume dito mas malalaki kumpara dito no. Yan. So gusto ko lang i-point out meron tayong potential 5 waves pa or paparating pang 5th wave ng mas malaking 5th wave na to no. So ibig sabihin meron pa tayong potential na smaller 5th wave na paparating para mabuo tong bigger 5th wave. Okay? May potential or more like mataas ang probability sa nakikita ko. Okay, so pwede tayo maka-expect ng ano no ng higher targets pa. Meron lang akong gusto ipakita no na yung do sa last video saglit lang. Bray lang natin to saglit. Merong ano no yung ano ba tawag dito yung impulse wave model na ganito na meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 na may pinag-uusapan sila. Tinamad lang akong ano i-update doon no. Kasi dalawang video na sa isang araw tapos may tinatrabaho pa akong ano sa trabaho ko. So medyo late tong update na to, pero papakita ko lang no yung gantong klaseng ano ba tawag dito? Gantong klaseng model ng impulse wave theory. So ito yung pinaka basic na ano no, impulse wave theory na meron tayong 5 waves, then ABC, then magkakaroon ulit tayo ng 5 waves dito paparating kung saan man yan. Depende kung anong itsura niyan, pero most likely impulsive third na yun. So eto no, ang pinag-uusapan nila doon na etong teka, punta tayo ng weekly actually no, saglit lang. Weekly at meron silang pinag-uusapan dito na 5 waves dito no, na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Teka lang wait lang nakalimutan ko So kung dito ang 5. Okay, so ito yung isa sa mga scenario no. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, then ABC correction. A, B, C. So ang pinapoint out ng ano ng mga tao or yung mga analysts dito na may potential na itong move ng BTC B wave. Okay, so yun yung isa sa mga galaw na potential na mangyari sa BTC no. So ang pinagtatalunan dito actually itong B wave at itong 5th wave. Okay? Na kung alin ba dito ang mas tama. So unahin natin tong B wave muna kasi ito yung na-drawing natin ngayon. So ang itsura na ito parang ganito ang gagawin daw. A, B, C. So ganyan na itsura no. So hindi natin sure kung saan banda dito yung B wave. Pwedeng dito pa yan. Basta hindi niya ma-higher high to. Okay? At lalo ito basta ito hindi natin makitang mag-break ng high volume. Malaki ang chance ng ABC correction na ito no. Kalabasan. Kasi meron tayong complete na 5 wave structure dito at potential na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Madalas kapag merong ganyan zigzag correction na type of correction yan no. 1, 2, 3, 4, 5 ABC and 1, 2, 3, 4, 5 na naman. Okay, so may possibility to, masasabi ko kung magre-reject tayo dito, lalo na dito, tataas ang probability na B wave lang tayo. So yun ang inaabangan ng mga tao, isa sa mga inaabangan na in case mag-reject tayo dito sa mga area to, nasa B wave tayong kakalabasan. Yung isang argument naman na bullish, pero ang problema doon sa bullish na yun, yung pinag-uusapan natin dati na baka ganito yung yung wave count. Yan. So ang abang naman ng mga tao dito ganito, or yung ng ibang analyst ganito, kasi valid pa to no, kasi hindi nag-overlap ang 1 sa 4. Makita natin andi dito siya pero hindi siya bumagsak below.
Okay, so in terms of impulse wave theory, pasok pa rin naman siya. Ang problema lang yung ABC correction na to masyado mahaba. ABC na to masyado mahaba to. Lalo na tong C wave na to masyado mahaba. Okay? Excuse me, na sisno kasi ako. So ang itsura niyan ganito, no? 1 2 3 4 5 yung model ng impulse wave theory na kanina ang pinag-uusapan natin. Ganito yung itsura pa rin. Yan, tsaka yan. So ang kakalabasan, andi dito raw tayo sa fifth wave. Okay? So ibig sabihin, andi dito tayo sa point na to. Yan. At ang kinakalabasan, ang galaw natin ngayon ay nasa third wave na meron tayong 1 2 3 4 5. At andito tayo sa area to. Okay? Actually dito banda. Yan, dito banda. Okay? Kasi ganito ang itsura niyan. Meron tayong ABC, meron tayong ABC, at meron tayong 1 2. 1 2. Okay? At ito potentially baka maging third wave. Potentially maging third wave, fourth wave, fifth wave. So ang isa sa mga malalaking problema nitong type of bullish count na to, itong impulse wave theory na bullish, maiksi itong pump na itong kakalabasan. Maiksi itong pump na to. At siguro mga 1 year lang ata to, or 2 years na pump lang itong kakalabasan. Siguro kasing haba nito. Yan, or basically baka kasing haba nito. Yan, so medyo nasa halfway na tayo, masasabi ko mga bandang ganyan. So mga bandang 2025 siguro matatapos yan kung ganyan ang structure natin. At mag-fifth wave tayo. Ang problema dyan, no, after nito magkakaroon to ng napakalaking bear market na naman. Siguro mga 1 year, 2 years na naman, na parang ganito kahaba, ganyang kahabang bear market na naman after natin ma-reach tong top na to, no? So double check lang natin ang fifth wave, madalas sa 1.272 hanggang 1.618. So etong box na to, no, itong box na to, so 100k hanggang mga 160k 170k area ang target niyan most likely. Okay, so ayun ang pinagtatalunan ngayon, na either nasa fifth wave tayo or nasa B wave tayo. Okay, so gusto ko lang ipakita yun, na yung last video kasi, no, hindi ko na-explain yung anong meron dun sa mga impulse wave theory na potential movements, at kung saan tayo pwede mag-flip bullish or mag-flip bearish, lalo na dito sa mga area to. Sa ngayon, wala akong stance dyan sa ngayon kasi sa ngayon malakas pa ang BTC. Medyo hindi ko masabi kung may stance na ako, no, pero somehow nasa side pa rin ako ng bearish up until proven wrong dito kapag ma-breakout niya to, no. So ano pa ba? Pakita lang natin yung yung BTC dominance saglit. BTC dominance, yung weekly, yung daily kaya. Yung BTC dominance bumabagsak, no. Expect natin dito sa pagbagsak ng BTC dominance yung alts magpa-pump, no. So pupunta tayo na total 3. Ayaw mag-load, ayun. Sa total 3 makikita natin ang alts natin nagpa-pump. Okay, so medyo mataas tong pump na to. Siguro mga 10% to 20% yung mga hindi hawak, no? Wala pa ako actually hawak na alts. Ang mga naka-favorite, yun gusto ko sabihin, naka-favorite na alts sa akin, mga 10% to 20% yung mga pump nila, no. Pero ngayong mga oras na to, bumalik sila ng mga ng mga kalahati, siguro mga from 20% naging 10%, from 10% naging 5% na lang. So medyo may pump and dump ngayong araw na to, no. Pero more on the side of the bulls, kasi makikita nyo dito, no, malaking wick up to. Yan, malaking wick up. Mapapansin din natin sa BTC dominance,
nagpa-pump ulit ata, no? And nag-wick down, then nagpa-pump ulit. So, may possibility mag-push up pa ulit ang BTC, no? So, doon sa napag-usapan natin kaninang ano ba tawag dito, yung impulse wave theory. Gusto ko lang ipakita tong ang tawag na indicator na to, CVD. Ito yun, no? Cumulative volume delta. So basically itong CVD, papakita natin dito sa Google, si Google Sensei, kung anong ginagawa ng CVD, no? Traders use CVD to identify which side of the market is more aggressive. If the CVD is positive, it suggests that buyers are more aggressive. So meaning lang nito, kapag pataas ang CVD natin, nagdrawing. Kapag pataas ang CVD natin, nag-flip bullish ang mga tao. Nag-flip bullish ang mga tao. So papakita natin saglit. Litan lang natin ang volume natin, pati itong mga to. Mamaya natin pag-uusapan itong mga to. Yan. Usugan natin dito, tapos papalitan lang natin saglit. Yan. So, sa CoinGlass, ang data nagsasuggest na habang nagpapump ang price, bumabagsak ang CVD, no? Ibig sabihin, habang bumabagsak, nagbebenta ang mga tao, no? Nagbebenta ang mga tao dito, no? Eventually, makita natin, nag-top na dito pero nagbebenta pa rin ang mga tao, no? Nagbebenta pa rin. Up until dito. So makikita natin kung gaano kalakas tong drop ng CVD na to, no? Na mula dito sa top, nung hindi na na-sustain, napakalaking landslide nito. Pati yung price nag-landslide. Okay? So, dito naman sa point na to, makikita natin yung CVD natin actually umaangat na. Umaangat na dito. Lalo na dito sa biggest capitulation na to. So, ito yung last capitulation, pero ito ang biggest capitulation. Makikita natin yung laki ng top nito hanggang dito. Nasaan yun? Hindi ko makita. Yan. 45%. Malaki yan. Okay? Itong dump na to, no? Papansin natin, no? Nung nag-capitulate tayo dito, umaangat na yung CVD. Ibig sabihin, merong mga nag-absorb ng selling pressure dito. So, mapapansin natin, no? Dito ang potential bottom kasi may possibility of A, B, C pump to. May potential na mangyaring ganon, kaya nagkakaroon to ng pagtaas. So mga nagdi-DCA ang mga tao dito, nagdi-DCA pero bumagsak siya. So bumagsak din ng CVD, pero isa sa mga importanteng capitulation natin dito sa mga area to, yung marami nagsasabi na ito ang 2023 na June, tama ba? 2023 to? 2022 na June low, no? Na nagsasabi nag-bottom na ang market hanggang sa nagkaroon pa ng double bottom dito, or basically medyo slightly lower dun sa June low na to. Makikita natin yung pag-angat ng CVD. Okay? Pag-angat ng CVD hanggang sa nagkaroon tayo ng FTX crash. So makikita natin dito noon, bumagsak din yung CVD. So mag-accumulate na naman dito, makikita natin tumataas ang CVD. Pero at some point, mapapansin natin, etong pump na to, ang CVD natin almost ando dun sa mga lows na to ngayon. Almost ando dito sa mga lows na to. Okay? Anong nangyari nung nagkaroon tayo ng mga area ng lows na to? Ito, area ng lows na to. Nag-dump ng matindi, no? Nagda-dump ng matindi. Wala pa tayo dun sa mga areang yon na tipong magda-dump ng BTC. Di natin sure kung magda-dump or magpa-pump, pero meron tayong indication na once nakaka-reach tayo ng mga local top or ATH, sabihin natin, habang nagda-dump ang CVD natin, nagkakaroon siya ng reversal. So, tandaan natin
If the CVD is positive, it suggests that buyers are more aggressive. So, ganun din naman, conversely, a negative CVD implies that sellers are dominating. Yan sabi. Ibig sabihin, kapag negative naman ang CVD, bumabagsak ang CVD, pumapasok ang mga sellers. So, pumapasok ang mga sellers sa pump na to. So, kung ganito kalakas ang CVD na dump na to, di ko sure, pero kung sa data, kung titingin natin sa data dito sa pump na to, na nagdadump tayo dito, up until dun siya nagdump, pwede tayo maka-expect na dito sa mga area to, lalo na nasa extreme low siya dito sa area to, almost kasing taas niya tong mga to, baka pwede tayo maka-expect ng lalo na kapag nag-reject sa 45 to 47k or 48k, baka maka-expect tayo ng matinding drop at doon papasok yung malaking ABC correction natin. Okay? Yung malaking ABC correction natin na ganito sa impulse wave theory. Okay? So, gusto ko lang kayong maging maingat doon, no? Maging maingat doon sa potential na possibility na mangyari yun. Madalas kapag nakakita tayo ng ang problema lang sa CVD, no, mahaba. As in yung divergence nito mahaba. So for example, hanap tayo ng divergence, meron tayong some sort of bullish divergence dito. Ayan, bullish divergence, then nag-pump, no? Makakita tayo ng bearish divergence. Malayo to, malayong to, no? Pero may bearish divergence dito. Wala dyan, hanggang dito. Then nag-dump. Ganon din dito, meron naman tayo, ang layo nga lang nito, bullish divergence. So isa to sa mga indication na itong dump na to yung June low na nag-bottom out na raw ang market. So may possibility naman, makikita natin meron tayong bullish divergence. Okay, meron din tayo mas malaking bullish divergence dito. So parang double bullish divergence dito. Wala dyan, papunta dito, bullish divergence. Kaya siya nag-pump. Ngayon, ang problema natin ngayon, meron tayong napakalaking bearish divergence potential. So hindi natin sure kung hanggang saan to. Hanggang saan, pwedeng hanggang dito, baka maka 50k, ganyan. Nasa targets ng BTC yan na possible mag 50k. Pero makikita natin pabagsak ang CVD natin. So possible baka ganyan pa, no? Kung aayusin natin to, baka ganyan pa yung trend line nito ng CVD. Okay? So pwedeng ganyan din, no? Hindi natin masasabi. Okay? So kailangan natin pag-ingatan to, no? Masasabi ko, lalo na't paparating siya sa mga important levels na ganito. Okay, so ang problema lang dito sa CVD, kaya hindi ko to masyadong pinag-uusapan, or more like baka ngayon ko lang ata na pag-usapan tong CVD, kasi masyadong yung nito, yung divergences nito matagal mag-play out. So ito, no, napakahaba nito, hindi pa nagpe-play out, dito pa siya nag-play out. Okay, for example dito rin, no, napakahaba nito, nag-higher high pa siya dito, tsaka pa lang siya nag-play out, no? So ingat tayo, ano pa ba? So nakikita natin, no, yung trend ng CVD, ibig sabihin nagpapakita na malakas ang sellers sa ngayon, no? Malakas ang sellers, or more like nag-gain ng strength ang sellers habang nagpapump tayo. Ganon din naman sa open interest. Ang open interest nagsasabi kung gaano karami ang nagdalong or nagbabay. Sorry, hindi pala nagbabay, nagdalong or nag-short. Kapag tumataas ang open interest natin, ibig sabihin marami ang nagdalong at nag-short. Kapag mabagsak ang open interest natin, umuunti ang nagdalong at nag-short. Parehas yun, umuunti. So madalas gusto natin makita kapag nagpa-pump ang price, actually dapat tumataas ang open interest. For example, ito, no, nagpa-pump tayo dito, ang open interest din
umaangat. So meron tayo medyo sell off dito sa third wave, medyo may sell off, then mababa tayo hanggang dito sa mga area to. Makikita natin yung pump papunta dito, usog natin to, yan yung pump papunta dyan, pataas rin ang ano natin, ang open interest natin, no? So dito medyo nagbibigay na ng signs na pahina ng pahina, no? Pero ang kakalabasan, no, after natin ma-reach tong top na to, tumataas pa rin. Bakit kaya? Ano meaning? Meaning maraming nag-short. Okay? So dito sa part na to, ano kaya meaning? Kapag nagpa-pump tayo pero bumabagsak ang open interest. Excuse me. Most likely onte ang interesadong pumasok. Okay? So isa sa mga indication yun na medyo parang hindi suportado ang pump ng BTC. Ay lang yung gusto ko i-point out. Hindi meaning na itong mga indicators natin nagpapakita ng some sort of signs ng bearishness, hindi magpa-pump tong BTC. Pwede mag-pump ang BTC kasi ang pinag-usapan natin dito, no, yung fifth wave, isa sa mga pinakamahinang waves yon actually. So pwedeng mag-ATH to ng mahina ang volume. Mahina ang indicators. So 1, 2, 3, 4, 5, kunwari ganyan, ha. Titignan natin ang volume nito. Ano ang weakest volume ng buong structure na to? Yan. Ang fifth wave. Weakest volume. Tingnan natin ang RSI. Ano ang weakest RSI ng buong structure na to? Hindi ko na, kala ko masasama ko yung RSI ng buong structure na to. Ito, sa first wave malakas, sa third wave pinakamalakas, sa fifth wave ang pinaka mahina. Okay? So pwede natin ma-expect kung talagang fifth wave lang to, baka nagbe-make sense na kaya mahina ang volume dito. Kasi pa fifth wave to, no? Pa fifth wave. Pero ganun din sa bearish, kaya hindi natin masabi kung ano ba talaga, kung bullish na ATH ba ang gagawin or magre-reject dito sa mga area to. Kasi yung volume natin parehas merong basa for bullish and bearish. Sa bullish actually pwede pa rin siya maging fifth wave kasi ang fifth wave pabagsak ang volume. Ang fifth wave pwede ring pabagsak ang volume. So gusto ko lang kayo maging aware doon, no, na may potential na yung volume natin mapeke tayo sa potential na iniisip natin na baka bearish pa, no? Baka yung pala meron pa palang kasunod na fifth wave to na mahina na lang na push up. Kaya ako sinasabi, kapag bullish tayo, kapag nag-pump tayo, mahina lang tong pump na to. Siguro ang hanggang 100k at maximum of mga bandang 170k siguro. Malaki na yun, pero mahina yun kumpara dito sa ganito kalaking push up na to. Actually, tignan nga natin. So ito, no, third wave papunta dito 1,550, no, dito hanggang sabihin natin 100k, 600% lang to. Sabihin natin 170k, 1000% lang. No, kung titignan naman natin dito yung first wave, medyo aso ano to, no? Tama ba? Kasi first wave, second wave, third wave, fourth wave pala to, no? So fifth wave, tama lang pala. So ang first wave natin, okay lang na medyo mas maliit siya sa fifth wave kasi ang fifth wave isa sa mga almost kaparehas niya ang first wave, pero madalas medyo mas malakas siya ng onte sa first wave, no? Medyo mas malakas siya ng onte sa first wave. So possible ako mag-fifth wave tayo na 300% lang na mga ganyan. O pwede naman to, no? Sabihin natin mga 100k or 90k ganyan. Nandoon pa rin naman siya sa area ng kung nasaan yung kung anong value ng first wave, no, na i-pump. Okay? So ayun siguro update natin.
pag-ingatan lang natin, no? Tingnan natin ang DXY. DXY natin, ganun pa rin. Ang S&P 500, ay, di pa pala. Kala, ay, ano pa to? Nag-higher high na ba siya? Parang may ano siya, no? May higher high na ata. O may slight higher high na, no? So, may possibility na magano to na mag-pump pa to sa mga susunod na araw. So, expect natin rin sa BTC baka mag-pump pa, no? Pero hindi ko sure kung gaano kalaki tong ipapump na to, no? Kasi ang sunod na galaw nito most likely itong area na to na. Yan. At potentially baka magkaroon pa ng isa pang push-up to. Okay? Kung nabe-break niya tong B-wave, no? Di lang natin sure kung ganito ang gagawin, pero meron na siyang slight higher high, so may chance na invalidated tong B-wave na to at baka mag-iba ang pananaw natin dyan. Okay? So, yun siguro update natin. Yung alts ma-expect nyo sa mga upcoming days, baka magkaroon ng mga susunod pang pump kasi ang BTC medyo nagpapahinga sa mga area to, or more like nagtitake profit ang mga tao, lilipat sa alts. Baka sakali na makasunod ang alts sa pag-pump ng BTC. Ang delikado lang doon kapag hindi nag-break dito. Kasi kapag hindi nag-break dyan at nag-reject dyan, yung alts, mas matindi ang dump ang kakalabasan, no? Pero expect natin na kung magbe-break to, pag nag-break to at maaga kayo nakapasok sa alts, malaking habol ang gagawin ng alts para makahabol sa BTC. Okay, so ilang siguro update natin. Ingat trades at GG's boys.